Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Dear Papa Dudut, ako po si Jezreel Vicencio ng Bacolod City. Isang simpleng estudyante lamang ako sa isang maliit na paaralan na halos lahat ng tao ay magkakakilala. Kung tatanungin mo ako noong una kung naniniwala ba ako sa mga multo o sa mga sabi-sabi ng matatanda, baka tawanan lamang kita. Para sa akin, ang pinaka nakakatakot lang na bagay sa mundo ay ang bumagsak sa exam at maubusan ng load sa gitna ng pakikipag-chat. Pero isang Martes ng umaga ay nagbago ang lahat. Papa Dudut, natatandaan ko, nagsimula ito noong 9:00 ng umaga. Tirik na ang araw at ramdam ko na ang init sa loob ng aming classroom. Ang mga kaklase ko kanya-kanyang mundo. May mga babaeng nagbubulungan sa likod tungkol sa bagong crush nila. May mga lalaking nagagawa ng pambura. At ang iba naman ay seryosong-seryoso sa pagbabasa ng modules dahil alam nilang terror ang teacher namin sa susunod na subject. Ako naman ay hindi na ako makapag-concentrate. Kanina pa kasing kumakalam ang sikmura ko. Hindi kasi ako nag-almusal dahil tinanghali ako ng gising. Saglit lang, sabi ko sa sarili ko. Lumabas ako ng room at naglakad papunta sa kantin. Habang naglalakad ako sa koridor, sobrang normal ng paligid. Naririnig ko ang echo ng mga sapatos ko sa simento. Naamoy ko na ang nilulutong pansit at banana cue mula sa malayo. Pero habang papalapit ako sa pintuan ng kantin, may nararamdaman akong kakaiba. Parang biglang bumigat ang hangin. Alam mo yung pakiramdam na parang may nakatingin sa'yo pero wala namang tao. Ganon. Pagpasok ko sa kantin, andon ang aming guro sa araling panlipunan, si Ma'am Mildred Liarina. Si Ma'am ay yung tipong guro na laging maayos ang tindig, laging plansyado ang uniform at laging nakapusod ang buhok ng napakalinis. Nakatayo siya malapit sa counter, tila may hinihintay na sukli. Noong una ay hindi ako tumingin ng diretsyo. Nakatingin lamang ako sa mga barya sa palad ko. Pero nang tinangala ko ang ulo ko para bumati sana ng good morning ma'am, doon na tumigil ang mundo ko. Napaatras ako at halos mabitawan ko ang 5 piso at 10 pisong hawak ko. Si Ma'am Liarina, nakatayo roon, suot ang pamilyar niyang blouse na may maliit na bulaklak. Ang mga kamay niya ay maayos na nakahawak sa kanyang shoulder bag. Pero sa itaas ng kanyang kwelyo, wala. Walang mukha, walang buhok, walang ulo. Ang nakikita ko lang ay ang dulo ng kanyang leeg. Pero ang nakapagtataka at nakakapangilabot ay hindi ito madugo. Hindi ito parang pinutol ng itak. Para lang talagang nabura ang bahaging iyon ng katawan niya. Ang mas nakakatakot pa rito, kumikilo siya na parang wala siyang kapansanan. Tumagilid ang katawan niya para kunin ang sukli mula sa tendera. Nakita ko pa kung paanong gumalaw ang kanyang mga balikat habang tila tumatawa siya sa sinasabi ng tendera. Ma'am, bulong ko, pero walang tunog na lumabas sa bibig ko. Tumingin ako sa tendera. Nakangiti ang tendera, inaabot ang sukli at nakikipag-usap kay ma'am na parang wala namang mali. Ito na po ang sukli ninyo, Ma'am Larina. Ingat po kayo. Sa biyahe ninyo mamaya, sabi pa ng tendera. Kinusot ko ang mga mata ko. Sabi ko sa sarili ko, Jezreel,
na mamalikmata ka lang. Baka epekto ito ng pagpupuyat mo sa paglalaro. Pinikit ko ang mga mata ko nang mariin bilang hanggang 3 at muling idinilat. Pero ganun pa rin. Mas lalo pang lumala ang detalye. Nakita ko ang anino niya sa sahig, isang katawan na hanggang balikat lang ang anino. Doon na ako nagsimulang manginig. Ang malamig na pawis ay gumugulong mula sa noo ko hanggang sa aking pisngi. Ang pakiramdam ko ay parang may humahawak sa lalamunan ko. Hindi ako makahinga ng maayos. Dumaan si Ma'am Larina sa gilid ko. Naramdaman ko ang pagdaan ng hangin mula sa kanyang paglalakad. Narinig ko pa ang tunog ng takong ng kanyang sapatos. Mabilis at masigla. Pero ang kawalan ng ulo niya ay tila sumisigaw sa harapan ko ng isang babalang hindi ko maintindihan. Agad akong tumalikod at halos madapa-dapa na lumabas ng kantin. Hindi na ako bumili. Wala na akong pakialam sa gutom ko. Sumandal ako sa pader sa labas sa may ilalim ng puno ng mangga. At doon ako napahawak sa tukod ko na parang jelly sa lambot. Anong nakita ko? Anong ibig sabihin nun? Tanong ko sa sarili ko habang naghahabol ng hininga. Ang bawat tao na dumadaan sa harapan ko ay tinitignan ko na rin ang mga leeg. Natatakot ako na baka lahat sila ay mawalan din ng ulo sa paningin ko. Napaupo ko sa bench at nagdasal. Diyos ko, wag naman sana itong totoo. Pero sa loob-loob ko, alam kong hindi yon guni-guni. Ang imahe ng putol na leeg ni Ma'am Larina ay parang nakatatak na sa utak ko. Parang isang litratong hindi na mabubura kailanman. Naghihintay ako hanggang sa tumunog ang bell para sa uwian sa umaga. Alam kong kailangan ko siyang makausap. Kahit magmukha akong baliw, kahit pagtawanan ako ng buong faculty room. Kailangan kong malaman kung okay lamang ba siya. Pagpunta ko sa kanyang silid ay laking gulat ko nang makita ko siyang nakaupo sa kanyang desk. Buo na siya, nandun ang ulo niya. Nandun ang maayos niyang pusod. At ang suot niyang salamin ay kumikinang pa habang nagche-check siya ng mga papel. Ngumiti siya nang makita niya ako sa pintuan. "O Jezreel, may kailangan ka ba?" Tanong niya sa malambing na tono. Doon ako nagkaroon ng lakas ng loob. Pumasok ako at sinarado ng bahagya ang pintuan. Mang, wag po kayo sana magagalit sa akin ha. O matatakot sa sasabihin ko. Panimula ko. Ikinuwento ko ang lahat ng nakita ko sa kantin. Ang kawalan ng ulo niya at ang takot na nararamdaman ko. Akala ko ay tatawanan niya ako o sasabihing magpatingin ako sa doktor. Pero hindi. Tumigil siya sa pagche-check, ibinaba niya ang kanyang ballpen at tumingin ng diretso sa aking mga mata. Napansin ko ang pagdaan ng takot sa kanyang mukha kahit pilit niya itong itinatago. Huminga siya ng malalim, yung tipong parang may mabigat na pasaning binitawan. "Alam mo Jezreel," sabi niya ng mahina. "May lakad sana ako mamayang hapon sa kabilang bayan para sikasuhin ang mga papeles ng lupa namin. Pero pakiramdam ko itong sinasabi mo ay hindi basta-basta." Hinawakan niya ang kanyang leeg. Tila sinisigurado kung nandun ba ito. "Hindi na muna ako siguro tutuloy. Magdarasal na lang tayo at mananatili muna ako rito sa school hanggang gabi. Maraming salamat anak." Paglabas ko ng room niya, doon ko lang naalala ang mga kwento ng lola ko noon sa probinsya. Sabi niya kapag nakakita ka raw ng taong walang ulo, senyales daw yon na susunduin na siya ng kamatayan. Isang signos o babala. Ang tanging paraan lang daw para maligtas sila ay ang pagbabago ng kanilang ruta o ang hindi pagtuloy sa kanilang binalak na lakad ng araw na yon. Nakahinga ako ng maluwag nang malaman kong nakinig siya. Pero habang naglalakad ako pa uwi, hindi ko mapigilang isipin. Bakit ako ang nakakakita? At simula ba ito ng isang bagay na mas malaki pa sa inaakala ko?
Ang takot na nararamdaman ko sa kantin ay hindi nawala. Lumipat lamang ito sa isang sulok ng isipan ko. Naghintay kung kailan ulit ako makakakita ng susunod na biktima. Isang hapon, mga 2 linggo matapos ang insidente sa kantin ay maaga kaming pinauwi dahil may emergency meeting ang mga teachers. Tirik na tirik ang araw at yung tipong ramdam mo yung init ng semento sa talampakan mo kahit may sapatos ka. Habang naglalakad ako palabas ng gate, tanging nasa isipan ko lamang ay makauwi ka agad, humilata sa tapat ng electric fan at uminom ng malamig na tubig. Pagdating ko sa kanto, nandoon ang pila ng mga tricycle. Sobrang ingay, may mga nagtatawag ng pasahero. May mga nagpapatugtog ng budots at may amoy ng usok ng tambutsyo na humahalo sa amoy ng tuyong alikabok. Jezreel, sakay na, hatid na kita sa inyo. Paglingon ko si Mang Berting pala. Halos 3 taon na akong isinasakay ni Mang Berting simula nung junior high ako. Kilala ko na siya, mabait, laging nakasombrero ng kupas na pula at laging may baong kwento tungkol sa asawa niyang may sakit o kaya naman sa bunso niyang anak na nag-aaral din sa ibang school. Sige po Mang Berting, sabi ko habang naglalakad palapit sa kanya. Nakatayo siya sa tabi ng kanyang tricycle, nagpupunas ng pawis gamit ang isang bimpo na nakasampay sa balikat niya. Pero bago pa ako makahakbang sa loob ng sidecar, biglang tumahimik ang paligid sa pandinig ko. Alam mo yung parang nasa ilalim ka ng tubig, yung lahat ng ingay ng kalsada ay biglang naging malayo at garalgal. Ang sikat ng araw na kanina ay sobrang liwanag ay parang biglang naging maputla. Tumingin ako kay Mang Berting para magbayad sana, pero nanigas ako sa kinakatayuan ko. Si Mang Berting habang hawak ang bimpo niya ay wala ng ulo. Mula sa kwelyo ng kanyang asul na t-shirt wala nang makikitang anuman kundi hangin. Walang leeg na nakadugtong. Walang baba, walang mukha. Pero ang nakakapangilabot ay gumagalaw pa rin siya. Nakita ko kung paano niya tinaas ang kanyang kamay para punasan ang noo kahit na wala namang balat doon. Nakita ko kung paano kumilos ang mga balikat niya na parang humihinga siya ng malalim. Jezreel, sasakay ka ba? Parang nakakita ka ng multo ah. Narinig ko ang boses niya. Galing ito sa gitna ng hangin kung saan dapat nandoon ang bibig niya. Ang boses ay malinaw, masigla pa rin, pero ang nakikita ko ay isang katawang putol ang itaas na bahagi. Napatingin ako sa loob ng tricycle niya, Papa Dudut. May nakasabit na rosaryo sa manibela. Ang anino ni Mang Berting sa kalsada ay pugot. Isang katawan hanggang balikat lang ang itim na baka sa simento. Naramdaman ko ang matinding panginginig ng mga tuhod ko. Parang may humahalo na yelo sa dugo ko. Mang Berting, sambit ko at halos mabulunan ako sa sarili kong laway. O bakit? Mukhang masama ang pakiramdam mo, anak. Sakay na para makapagpahinga ka na sa inyo. Sabi niyang muli. Umupo na siya sa driver's seat. Hinawakan niyang manibela. Ang mga daliri niya ay mahigpit ang kapit. Sa isipan ko ay sumisigaw na ako na huwag kang aalis. Pero ang katawan ko ay parang nakaglu sa simento. Biglang may pumasok na 2 pasahero sa loob ng tricycle. Isang nanay at isang malit na bata. Gusto kong sumigaw sa kanila na buwaba muna sila. Para baka isipin nila na nababaliw na ako. Haharurot na sana si Mang Berting at sinipa na niya ang starter ng motor. Doon ako natauhan. Tumakbo ako at hinawakan ko ng mahigpit ang braso ni Mang Berting. Wag po, Mang Berting, sandali lang. Halos pasigaw ko nang sabi. Napatigil siya, Papa Dudut. Bakit ba, Jezreel? Nagmamadali itong mga pasahero ko. May nakalimutan po ako sa school, Mang Berting, please. Hiramin ko muna yung phone ninyo. Kailangan ko lang tumawag sa loob. Imbento ko. Ano mang dahilan basta hindi siya umabante. Ano ka ba?
Anak, doon ka na lang sa kanto tumawag. Sabi niya at medyo naiinis na. Wag po, ngayon lang po please Mang Berting, kahit na 5 minuto lang. Sinuot ko ang mukha ng isang taong desperado. Nagmamakaawa ako at tinawakan ko ang manibela para hindi niya maipihit ang silinyador. Nagreklamo na yung mga pasahero. Yung nanay ay buwaba na lamang at lumipat sa ibang tricycle dahil sa abala ko. Pasensya na po. Pasensya na, sigaw ko sa kanila. Si Mang Berting napakamot na lamang sa batok o kung saan dapat nandoon ang batok niya. Ano bang nangyayari sa Jezreel? Ang gulo mo yata ngayon. Eksaktong pagkatapos niyang sabihin yon, hindi pa lumilipas ang 5 minuto ay isang napakalakas na tunog. Nang nagtitili ang gulong, ang narinig namin mula sa kabilang kanto. Isang malaking truck ng hollow blocks ang nawala ng preno habang pababa sa tulay. Sa sobrang bilis nito ay hindi na ito nakapag-maneuver pa. At diretso nitong sinalpok ang hanay ng mga tricycle na nasa unahan sana ni Mang Berting kung tumuloy siya kaagad. Nakita ko kung paanong tumilamsik ang mga piraso ng bakal at plastik. Ang usok at alikabok ay bumalot sa kalsada. Sigawan ng mga tao. Duguan ang mga driver na nandoon sa unahan. Kung umalis si Mang Berting, noong pinipigilan ko siya sa posisyon niya sana tumamang unahan ng truck. Nabitawan ko ang braso niya. Napaupo ako sa tabi ng tricycle niya. Habang ang dibdib ko ay parang sasabog sa bilis ng pagtibok nito. Unti-unting bumalik ang tunog ng paligid. Ang ingay ng mga tao, ang sirena ng ambulansya sa malayo. At nang tumingin akong muli kay Mang Berting, nandun na ang mukha niya. Putlang-putla siya. Nakatingin siya sa wasak na kalsada na ilang metro lang ang layo sa amin. Diyos ko! Bulong ni Mang Berting. Tumingin siya sa akin at nakita ko ang panginginig ng mga labi niya. Jezreel, paano mo nalaman? Hindi ako nakasagot kaagad. Nakatingin lamang ako sa mga kamay ko na nanginginig din. Alam ko na ang sagot pero natatakot akong tanggapin. Ang makakita ng taong walang ulo ay hindi lang basta guni-guni. Ito ay isang countdown. At sa bawat segundo na lumilipas ang countdown na yon ay nauwi sa kamatayan kung hindi ako gagawa ng paraan. Mula sa araw na yon ay hindi na lamang ako basta estudyante. Naging bantay na ako ng mga anino. At ang takot ko mas lalo pang lumalim. Dahil paano kung sa susunod ay wala na akong mahanap na dahilan para pigilan ng isang tao? Paano kung ang susunod na makita kong walang ulo ay hindi ko na kayang iligtas? Samantala Papadudot, pagkatapos ng pangyayaring yon kay Mang Berting, naging praning na ako. Alam mo yung feeling na kahit na sa paglalakad lang sa mall o sa palengke, hindi na ako tumitingin sa mga mata ng tao. Sa liig na ako tumitingin at sinusuri ko ang bawat itsura nila. Kung may nakadugtong pa bang ulo o wala na. Mahirap mabuhay ng ganon. Yung laging may nag-aabang na kamatayan sa paligid mo. Sumapit ang pista sa aming barangay. Alam mo naman sa Pilipinas, kapag pista halos hindi ka na makagalaw sa dami ng tao. May mga perya, mga tindahan ng kung ano-anong kanto foods at syempre ang hindi mawawalang entablado sa gitna ng plaza. Masaya ang lahat, malakas ang tugtugan ng mga remix na kanta at amoy na amoy ang usok ng mga inihaw na barbecue at isaw. Dahil kabilang ako sa youth group, obligado akong pumunta sa plaza para tumulong sa pag-aayos ng upuan para sa gabi ng parangal. Ang saya-saya ng mga kasama ko. Nagtatawanan sila habang nagbubuhat ng mga monoblock chairs. Pero ako ay parang may nakadagan sa dibdib ko. May kakaibang kaba akong nararamdaman na hindi ko maipaliwanag. Jezreel, tulala ka na naman. Tulong dito, sigaw sa akin ni Mark, yung tropa ko. Ngumiti lamang ako ng pilit at binuhat ang isang tumpok ng upuan. Nagsimula ang programa ng gabi. Punong-puno ang plaza. Ang ilaw mula sa makukulay na bumbilya.
at pabalik-balik ang kislap. Umakyat na sa stage ang aming SK chairman para magbigay ng kanyang speech. Gwapo siya, matalino at sikat sa aming barangay. Habang hawak niya ang mic, nagpapalakpakan ng mga tao. Pero habang nakatitig ako sa kanya, sa ilalim ng maliwanag na spotlight, biglang nanlabo ang paningin ko. Parang may kung anong static sa mata ko. Parang sirang TV. At nang luminaw na ito ay halos mabitawan ko ang hawak kong program booklet. Ang SK chairman habang nagsasalita at kumakaway sa mga tao ay wala ng ulo. Ang nakakatakot dito dahil gabi, yung anino niya sa likod ng stage ay kitang-kita. Isang anino ng katawan na putulang leeg. Pero hindi lang siya. Tumingin ako sa paligid niya, dalawa sa mga kagawad na nakaupo sa likuran niya. Yung mga seryosong nakikinig ay unti-unti ring naglalaho ang mga ulo sa paningin ko. Parang may itim na usok na dahan-dahang lumalamon sa kanilang mga muka. Hanggang sa maging hangin na lamang ang lahat. Mula sa balikat paatras. Diyos ko, hindi lang isa, 3 sila. Bulong ko. Nanginginig na ang buong katawan ko. Tumingin ako sa paligid, ang mga tao ay tawa ng tawa, palakpakan ng palakpakan. Walang nakakakita ng nakikita ko. Para sa kanila ay normal na gabi lamang ito ng kasiyahan. Pero para sa akin, yung entablado ay mukhang kabaong na hinihintay na lamang maisarado. Anong gagawin ko? Paano ko pipigilan ang 3 tao ng sabay-sabay nang hindi ako nagmumukhang baliw? Napansin ko ang mga wiring sa gilid ng stage. May mga malalaking sound system at mga spotlight na nakasabit sa mga kinakalawang na bakal. At doon ay nakita ko ang isang spark. Isang maliit na kislap ng kuryente na nanggagaling sa isang mainit na kable na nakadikit sa kurtina ng stage. Doon ko naintindihan yon ang magiging mitya, isang malaking sunog o kaya ay paguho ng stage dahil sa short circuit. Kailangan kong gumawa ng paraan doon. Hindi pwedeng babalaan ko lamang sila. Baka hindi sila maniwala sa gitna ng program. Kailangan kong itigil ang mismong event. Tumakbo ako sa likod ng stage, doon sa kinakaroon ng generator at main switch ng kuryente. Hinarang ko ang isang bantay. Hoy, bawal dito ang bata. Kuya, may usok doon sa likod ng speaker. May sunog, sigaw ko sa kanya habang nakaturo sa malayo. Sa sobrang taranta ng bantay, tumakbo siya para tignan. Pagalis niya ay hindi na ako nag-isip pa. Binuksan ko ang panel box at hinila ko ang pinaka-main lever ng kuryente. Biglang nagdilim ang buong plaza. Namatay ang tugtog. Tumigil ang speech ng chairman. Nagsimulang mag-ingay ang mga tao dahil sa pagkainis. Ano nangyari? Bakit nawala ng ilaw? Maririnig mong sigaw sa stage. Dahil madilim, gumamit ng mga flashlight ang mga tanod. At doon nila nakita ang nakita ko kanina. Ang wiring sa likod ng stage ay nagbabaga na pala. Kung tumagal pa ng 5 minuto ang speech, baka lamunan ng apoy ang baong entablado at ang mga taong nandun ay hindi na makalalabas dahil sa gulo ng crowd. Narinig ko ang sigaw ng SK chairman. Huwag kayong lalapit, may kuryente ang mga bakal. Nailigtas ko sila. Nung bumalik na ang kuryente matapos maayos ang wiring ay tumingin ako sa stage. Buo na ang ulo ng chairman at ng mga kagawad. Pero ang pagod na nararamdaman ko ay kakaiba. Para kung tumakbo ng marathon. Napasandal ako sa isang puno sa gilid ng plaza. Pawis na pawis at pilit na pinapakalma ang aking sarili. Jezreel, okay ka lang ba? Tanong ni Mark na lumapit sa akin. Galing mo ah, napansin mo agad yung spark. Hindi ako nakasagot.
Kung gusto kong sabihin hindi yung spark ang nakita ko, kundi ang kamatayan na nakatayo sa tabi nila. Pero manahimik na lang ako. Nanahimik ako at doon ko na-realize na habang dumadami ang naililigtas ko ay lalong bumibigat ang pakiramdam ko. Parang bawat buhay na na-extend ko ay may kapalit na bahagi ng katahimikan ng isipan ko. Ang pista ng mga anino, yun ang tawag sa gabing yon. Dahil sa gitna ng sayaw at ilaw, ako lang ang nakakaalam kung gaano kalapit ang dilim sa ating lahat. Papa Dudut, sa lahat ng mga nakita ko, akala ko ay sanay na ako. Akala ko ay manhid na ako sa takot. Pero iba pala. Kapag ang kamatayan ay kumakatok na sa loob mismo ng sarili mong bahay. Iba pala kapag ang aninong pugot na nakikita mo ay ang taong nagbibigay sa iyo ng buhay. Sabado noon, isang tipikal na umaga na sana ay puno ng pahinga. Nagising ako dahil sa sikat ng araw na tumatama sa mukha ko at sa amoy ng bawang na ginigisa sa kusina. Yun ang paborito kong gising, yung amoy ng sinangag ni Nanay Elena. Para sa akin yun ang amoy nang ligtas ako. Jezreel anak, gising na at baka lumamig ang kape mo. Sigaw ni Nanay mula sa kusina. Ramdam ko ang sigla sa boses niya at Sabado kasi kaya plano niyang magluto ng espesyal na tanghalian dahil darating ang tita ko. Bumangon ako, inat at naglakad papunta sa hapagkainan. Nakita ko si Nanay na nakatalikod, naghahanda ng plato. Nakasuot siya ng pambahay na duster na kulay asul, yung paborito niyang suotin kapag may gawaing bahay. Nay, ang bango niya na, sabi ko habang humihikab pa. Siyempre, para ganahan kang kumain, pagkatapos nito, sasama ka ba sa akin sa palengke? Bibili ako ng recados para sa lulutuin kong menudo mamaya. Kukulangin kasi ang sahog ko rito. Sabi niya habang dahang humaharap sa akin, dala ang sandok niya. At doon tumigil ang pagtibok ng puso ko. Ang sandok ay nalaglag mula sa kamay ni Nanay. Tumunog ang bakal sa sahig. Pero parang hindi ko narinig. Ang nakikita ko lang ay ang katawan ni Nanay. Mula sa kwelyo ng kanyang duster hanggang sa itaas ay wala kundi isang malalim, madilim at nakakapangilabot na katawan. Wala siyang ulo. Pero hindi lang basta walang ulo gaya ng nakikita ko sa iba tulad ni Ma'am Larina o kay Mang Berting. Kay Nanay ay mas malala. Ang paligid ng leeg niya ay parang binabalot ng mga itim na ugat na kumikirot-kirot. Parang mga uod na pilit na gumagapang pababa sa kanyang dibdib. Ang hangin sa paligid niya ay parang nanginginig sa lamig. Kahit tirik ang araw sa labas, ang kusina namin ay biglang parang naging loob ng isang morgue. Anak, bakit ganyan ang tingin mo? Ang dumi ba sa mukha ko? Tanong ni Nanay. Naririnig ko ang boses niya. Ang malambing at malagang boses ni Nanay pero lumalabas yon mula sa isang giwang na lieg. Nakita ko kung paanong gumalaw ang mga balikat niya sa pagtawa. Pero wala ang muka na nagpapakalma sa akin sa tuwing may problema ako. Nay, ang boses ko ay naging isang maliit na squeak lamang. Naramdaman ko ang panunuyo ng lalamunan ko. Ang mga luha ko ay kusa na lamang pumatak at hindi ko mapigilan. Nay, wag po. Wag ang alin, Jezreel. Ano ba nangyayari sa iyo? Nilapitan niya ako. Ang katawan niyang walang ulo ay lumapit sa akin. Naramdaman ko ang halos haplos ng kamay niya sa pisngi ko. Mainit ang kamay niya, buhay na buhay, pero ang nakikita ko ay isang bangkay na naglalakad. Gusto kong sumigaw, gusto kong tumakbo pero niyakap ko siya ng napakahigpit. Hagulhol ako sa balikat niya. Doon ko naamoy ang downy sa damit niya. Ang amoy ng sabon niya. Mga bagay na sobrang pamilyar pero ngayon ay tila huling alaala na lamang. Jezreel, natatakot ako sa iyo anak. Bakit ka umiiyak? Bakas ang kaba sa boses niya.
Nay, please, makinig kayo sa akin, sabi ko habang hindi bumibitaw. Huwag kayong alis ngayon, kahit na anong mangyari. Kahit magalit kayo sa akin, kahit isipin ninyo na babaliw na ako, huwag kayong lalabas ng pinto na yan. Pero kailangan kong pumunta sa palengke, Jezreel. Naghihintay ang ninang mo doon sa karinderya ni Aling Sally. Hindi, sigaw ko. Nabigla siya. Huwag po ngayon lang, Nay, para sa akin, maawa kayo sa akin. I-text nyo si Ninang at sabihin ninyo sa kanya na hindi kayo tutuloy. Dahil sa sobrang tindi ng iyak ko at sa panginginig ng buong katawan ko ay napaupo si Nanay Cecilia. Hindi siya nakapagsalita kaagad. Marahil ay nakita niya ang mga mata ko. Ay isang uri ng takot na hindi kayang imbento lang. Sige anak, dito lang ako at hindi na ako aalis, bulong niya. Buong umaga ay hindi ko siya iniwanan. Kahit magpunta lang siya sa banyo, nagbabantay ako sa labas ng pintuan. Para kong bodyguard na praning. 10:00 ng umaga, tumawag ang tita ko at nagtatanong kung nasaan na si Nanay dahil magtatanghalian na. Sinabihan ko si Nanay na sabihing masama ang pakiramdam niya. Pagdating ng 11:00, nakarinig kami ng malakas na sirena ng ambulansya at pulis na dumaan sa tapat ng bahay namin. Pagbukas ko ng TV para sa balita, bumungad ang isang breaking news. May sumabog na LPG na galing sa karinderya ni Aling Sally sa tapat mismo ng palengke. Malakas ang naging pagsabog. Marami ang sugatan at may mga nasawi doon sa loob ng karinderya kung saan ang galing ang pagsabog ng LPG. Nabitawan ni Nanay ang basong hawak niya. Tumingin siya sa TV pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Ang sandaling yon, dahan-dahang nag-materialize ang ulo niya sa paningin ko. Nandun na ang kanyang mga mata, ang kanyang ilong, ang kanyang mga labi na nanginginig sa takot. Jezreel? Hindi niya natapos ang sasabihin niya, niyakap niya ako ng mahigpit. Mas mahigpit pa sa yakap ko kanina. Tinawagan naman ni Mama ang ninang ko at nakahinga siya ng maluwag nung malaman niyang ligtas ito. Umalis daw kasi ang ninang ko pagka-receive niya ng text message ni Mama na hindi sila matutuloy na magkita. Sa kabilang banda, Papa Dudut, doon ko na ikinuwento ang lahat kay Mama. Ang simula sa kantin ng tricycle ni Mang Berting, ang sunog sa plaza at ang nakita ko sa kanya kaninang umaga. Wala akong itinago. Sinabi ko na. Ang buhay ko ay naging isang serye ng mga pugot na anino. Papadudot, umiyak kaming dalawa sa sahig ng kusina. Ang sinangag ay malamig na, pero wala na kaming pakialam. Doon ko na-realize ang pinakamatinding katotohanan. Ang kapangyarihang ito ay hindi lang basta sumpa. Ito ay isang pasakit na kailangan kong bitbitin para manatiling buo ang mga taong mahal ko. Pero ang tanong na naglalaro sa isipan ko habang nakayakap kay Nanay ay ito. Paano kung isang araw ay tumingin ako sa salamin at ang sarili ko namang anino ang makita kong walang ulo? Paano ko ililigtas ang sarili ko kung ako na ang susunod na Cygnus? Mula hapon na yon, ang buhay o ang bahay namin ay naging tahimik. Alam ni Nanay ang sikreto ko at kahit ligtas na siya, ang bawat titig ko sa kanya ay puno pa rin ng kaba. Tinitiyak na sa bawat kurap ng aking mga mata ay nandun pa rin ang kanyang muka, buo, buhay at akin. Papadudot, matapos ang nangyari kay Nanay ay hindi na bumalik sa dati ang buhay ko. Alam mo yung feeling na kahit tapos na ang bagyo, alam mong anumang oras ay pwedeng kumulog muli. Ganon ang pakiramdam. Ganon ang pakiramdam ko sa araw-araw. Pero heto ako, humihinga pa rin, nag-aaral at sinusubukang maging normal na Jezreel sa harapan ng ibang tao. Kahit na sa loob-loob ko ay parang may radar ako na laging naka-on para sa kamatayan. Naging routine ko na ang pumasok ng maaga sa school habang naglalakad ako sa hallway. Hindi na lamang ako basta tumitingin sa mga posters sa mga kaklase kong naghahabulan. Ang paningin ko ay laging nakafocus sa pagitan ng mga balikat ko at ng mga kisame. Minsan kapag may nakakasalubong akong grupo ng mga estudyante, kailangan kong huminto saglit, huminga ng malalim at isa-isahin kong tignan. Siguradong buo ba ang leg nila?
Siguradong nandun ba ang ulo? Jezreel, bakit ang tahimik mo na ngayon? Tanong sa akin ni Mark isang hapon habang nakatambay kami sa bleachers ng gym. Dati ikaw ang pasimuno ng asaran. Ngayon para kang laging may malalim na iniisip. Ngumiti lamang ako. Yung pilit ng ngiti na alam kong hindi na nakakarating sa mga mata ko. Wala pre, pagod lang sa school projects. Pagsisinungaling ko. Paano ko ba sasabihin sa kanya na habang nagkikwento siya tungkol sa nililigawan niya? Tinitiyak ko na hindi naglalaho ang mukha niya sa harapan ko. Mahirap magpaliwanag ng isang bagay na ikaw lang ang nakakaintindi. Naging maingat din ako sa pakikitungo sa ibang tao. Kapag nakakakita ako ng signos sa isang estranghero, isang tindero sa kalsada, isang matandang babae na sumasakay ng bus o kahit na isang bata na naglalaro sa parke. Hindi na ako nagdadalawang isipan pa, pero natuto na ako ng teknik. Hindi na ako sumisigaw na parang baliw. Minsan ang gagawin ko lang ay hihingan ko sila ng direksyon o kaya ay magpapatulong ako sa kunwari na hulog kong gamit. Yung sandaling paghinto nila sa dapat nilang puntahan, yung ilang segundo o minutong naantala ang lakad nila, sapat na yon para mabago ang tadhana. Sa tuwing nakikita ko ang kanilang mga ulo na unti-unting bumabalik sa paningin ko, habang naglalakad sila papalayo ay doon ko lang nararamdaman na makakahinga na akong muli. Pero hindi laging panalo ang laban. May isang pagkakataon sa terminal ng jeep na hindi ko makakalimutan. Nakita ko ang isang lalaki wala siyang ulo. Pagpasok sa isang jeep, napaalis na. Tumakbo ako at sinusubukan ko siyang tawagin. Pero sa sobrang bilis ng jeep at sa ingay ng paligid, hindi niya ako narinig. Nakatayo lamang ako roon nanginginig at pinapanood ang jeep na lumalayo. Kinagabihan ay nabalitaan ko na ang jeep na yon ay nahulog sa bangin sa may zigzag road. Walang nakaligtas. Nang gabing yon ay hindi ako nakatulog. Pakiramdam ko ay kasalanan ko na kung mas mabilis lang sana ako ay baka buhay pa sila. Papadudot, doon ko na naintindihan na ang biyayang ito ay may kasamang matinding guilt. Para kang Diyos na nakakakita ng hinaharap pero tao ka lang na may limitations ang katawan at bilis. Naging mas malapit din kami ni nanay. Ngayon bago siya umalis ng bahay, laging may inspection. Kunwari ay ayusin ko ang kwelyo ng damit niya o kaya naman ay yayakapin ko siya ng matagal. Pero ang totoo ay sinisigurado ko lang na nandun pa rin ang mukha niya. Alam na niya yon, isang tingin pa lang sa akin ay alam na niya kung dapat ba siyang tumuloy sa lakad niya o hindi. Naging tahimik naming kasunduan ang pagbabantay sa isa't isa. Isang gabi habang nakaharap ako sa salamin sa banyo, naghihilamos bago matulog. Dahan-dahan kong tiningala ang ulo ko. Yun ang pinaka nakakatakot na moment sa buong buhay ko. Tumingin ako sa reflection ko, hinawakan ko ang sarili kong leeg. Kinapa ko ang panga ko, ang tenga ko, ang buhok ko. Salamat naman sa Diyos. Buo pa ako. Pero alam ko na hindi habang buhay ay ganito. Darating ang araw na baka ang sarili ko namang anino ang mawala ng ulo. At sa araw na yon, sino ang magliligtas sa akin? Sino ang hihila sa braso ko para pigilan akong maglakad patungo sa panganib? Minsan ay tinatanong ko ang langit, bakit po ako? Pero wala namang sumasagot. Ang tanging naririnig ko lamang ay ang tibok ng puso ko at ang ingay ng mundong puno ng mga taong walang kalam-alam kung gaano kalapit ang bingit. At eto ang totoong kwento ko, Papa Dudut. Alam kong ilan sa mga listeners mo ay hindi maniniwala sa naging karanasan ko. Nagbabasa kasi ako ng mga comments sa mga istoryang tinatampok mo at may mga nakikita akong mangilan-ngilan na nagmamagaling at nagbibida-bida at nagsasabing hindi totoo ang istorya ni ganon o ni ganito. Ako okay lang sa akin na hindi sila maniwala sa kwento ko. Palagi ko na lang iniisip na yung mga ganitong klaseng tao ay madalas na napapahamak dahil sila yung tipo ng taong hindi marunong makinig. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Muli maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Jezreel Vicencio.
Ang pangunahing aral na makukuha po natin sa kwento ni Jezreel ay ang pagkilala sa halaga ng ating intuition at responsibilidad na nakaakibat po sa pagtulong sa kapwa. Sa karanasan ni Jezreel, ang pagkakaroon ng kakayahang makita ang signos ay sumisimbolo sa mga pagkakataong nararamdaman nating may mali o may panganib at hindi natin dapat ito binabaliwala. Tinuturo nito na ang pagmamalasakit ay hindi lamang natatapos sa pagpansin sa problema, kundi sa aktwal na pagkilos upang makapagligtas ng buhay kahit pa magmukha tayong kakatwa o baliw sa paningin ng ibang tao. Bukod dito ay binibigyan diin ng kwento ang katatagan ng loob sa gitna ng takot at ang bigat ng sakripisyo. Pinapakita ni Jezreel na ang pagtulong ay may kaakibat na pagod at emosyonal na pasanin, lalo na kapag ang nakataya ay ang buhay ng mga mahal sa buhay tulad ng kanyang ina. Ang aral dito ay ang pagtanggap sa ating mga sumpa o kakaibang katangian bilang isang misyon. Sa halip na matakot o tumakbo, ginagamit niya ang kanyang takot bilang motibasyon upang maging mas mapagmatsyag at mapagkumbaba sa harapan ng tadhana. Sa huli ay pinapaalala ng kwento na hiram lamang ang buhay at ang bawat sandali ay mahalaga. Ang imahe ng mga tao walang ulo ay isang paalala na ang kamatayan ay hindi namimili ng lugar o oras, kaya't ang pagpapahalaga sa ating mga kasama at ang pagiging handang tumulong ng walang pag-aalinlangan ay isang mahalagang aspeto ng pagiging tao. Ang buhay ay puno ng mga anino, ngunit sa pamamagitan ng pananampalataya, pakikinig sa babala at pagmamahal ay nagagawa nating baguhin ang daloy ng tadhana para sa kabubuti ng marami sa atin. Huwag pong kalimutan na pindutin ang notification bell, subscribe button. Tayo po ay napapanood at napapakinggan sa Spotify at sa YouTube. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.